Alright, Mabsat, nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. Nako po, tarantang-taranta ng kampo ni Sara. Desperado na silang mapigilan at paglabas ng mga ebidensya at testigo kay Sara. Kaya nagpapakampi na naman sila sa Korte Suprema. Diyos ko Lord, nako po, wala na talaga. No? Diyos ko Lord. Desperado na, max level na. Wala na silang magagawa. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa kanilang petition for certiorari with prayer for TRO ang pagkwestiyon kung maaaring payagan ang Kamara na ituloy ang pagdinig. Umaasa ang petitioners na pakikinggan ng kataas-taasang hukuman ang kanilang mga kahilingan. Let me be clear at the outset. This petition is not about placing Vice President Sara Duterte, about accountability. It is about ensuring that accountability remains constitutional. Impeachment is a grave constitutional process. It is not a political free-for-all process. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Listen, if you are still spending hours in Canva dragging boxes, fighting with... Kakumpisa pa lang, harang ka agad ah. Actually, inaasahan na natin yan. Maraming beses ko nang sinasabi yan. Ha? Yung pag-file nila noong simula pa lang ng answer ad cautelam, ang ibig sabihin ng answer ad cautelam, sumasagot sila with caution. Ibig sabihin, sumagot lang sila dahil sinabihan silang sumagot. Pero yung sagot nila, yung answer nila, hindi naman talaga sagot. Kung cautelam nga, ibig sabihin, i-reserve nila, naki-questionin nila kung gusto nilang questionin yung jurisdiction, kung ano-anong issue. Hindi ibig sabihin na sumagot sila, tanggap na nila ang jurisdiction ng ng Justice Committee. Yan yung answer od cautelam eh. Sa ganung palang na klase ng sagot mo, hindi mo naman sinasagot yung mga issue, and yet ad cautelam ang sagot mo, ibig sabihin, nakareserba yung mo, pwede mong questionin yung mga issue sa jurisdiction, kung ano-ano pa. O ayan na, nag-file na ang kampo ni Torion. Si Torion, yan yung abogado ni Kibuloy. Kasama na ni Torion na nag-file. Siyempre, yung mga DDS na lawyer, si Vic Rodriguez, si Manuelito Luna, iwan ko kung si Topacio kasama. Pero si Jimmy Bundok, kasama, nakita ko, nakapirma. Si Martin Delgra. Yung lahat ng mga DDS lawyers, nakapirma, nakaano doon. So, ano ba yung nila, final nila? TRO. Humihingi sila ng TRO sa Korte Suprema. Ibig sabihin ng TRO, temporary restraining order. Gusto nilang itigil ng Justice Committee yung hearing. Ay may naka-schedule na sa April 14, magpipresent na ng mga ebidensya. Sa katistigo. Yun ang gusto nilang i-TRO. Kapag temporary restraining order ang hinihingi mo, ibig sabihin, gusto mo, kumbaga, urgent ito, napaka-importante, ipatigil ito kasi mali itong ginagawa. Ganun ang ibig sabihin nila niya. Bakit TRO? Bakit gusto nilang i-TRO? I-restrain, pigilan. Alam nyo, desperado na yan. Mga kabunyog, desperado na yan, kampo ni Sara. Grabe nakadesperado. Bakit desperado? Naka-schedule na sa April 14, ipipresent si Madriaga, ipipresent yung mga bank records, ipipresent yung salin. Ano na yun? Talagang yung sabi natin matagal na mahuhubaran na dyan si Sara, ang daming ebidensya, tambak. Di ba? Paulit-ulit sila sa pagsabing, wala namang ebidensya, walang ebidensya. Ito na nga eh. Ipipresent na sa April 14. At yung presentation sa April 14, simula pa lang yan. Ngayon, pinipilit nila, wag dapat matuloy ang April 14. Wag yan. Kaya humihingi sila ngayon sa Korte Suprema ng TRO. Kumbaga, ayaw nila na si Madriaga makapagsalita. Ayaw nila na si Puwa ay gisahin doon. Ayaw nila na yung head ng CUA auditing ay masalang. Ayaw nila na yung mga salin ni Sara ay maipresent. Yung sa NBI. Sinugpi na yung NBI ilabas yung mga ebidensya ng NBI tungkol dun sa yung findings ng investigation ng NBI tungkol dun sa pagbabanta ni Sara. Ang dami. Talagang tambak ang ebidensya. Ngayon, ang ginagawa nila, pigilan. Huwag mailabas ang mga ebidensya, huwag makapagsalita si Madriaga at ang mga testigo. Kasi pag nakapagsalita na yung mga yan, pag nailabas na yung mga ebidensya, yung paulit-ulit na sinasabi ng mga DDS na narrative nila na wala namang ebidensya, wala namang mga testigo, ano na ito?
Sa totoo lang, mga kabunyog. Kaya TRO ang inihiling nila eh. Kaya mabilisan. Ang nag-file sila Torion. Sila Vic Rodriguez, sila Martin Delgra, yung mga abogadong DDS. Kaya mga kabunyog, biglaan. Ang bilis Talagang kumbaga para sa kanila, ito? Kailangan malabas ng Korte Suprema ang TRO para mapigilan. Kasi pag nagsimula na yung hearing, presentation na ng mga ebidensya at testigo. Yung madalas nilang sinasabi na wala naman, ultimate facts lang yung mga wala namang mga ebidensya talaga. Sa katunayan, ang ginagawa daw fishing expedition. Sige nga. Kung fishing expedition yung sinasabi nila, bakit takot sila? Akala ko ba sabi nila bloodbath? Sabi ni Sara bloodbath. Ito na yun. Akala ko ba ang hinihingi nila, bigyan sila ng pagkakataon na malaman yung mga ebidensya at testigo at ika-counter nila, i-rebat nila. 'Di ba? Yan yung Nung una, lumapit sila sa Korte Suprema, ang kini-question nila, malaman daw nila yung mga ebidensya at testigo at bigyan sila ng pagkakataong i-rebat, due process. Ngayon, ginagawa na ng Kamara. Ginagawa na ng Kamara yung due process, napapatagal na nga eh. Actually, nung una, ang gusto nung Kamara, doon na lang sa Senado para matapos na kaagad, trial na sa Senado. Diba? Kaya nga ang ginawa nung unang Kamara, fast track. Total, mayroon na rin namang 216 kongresista ang nakapirma. Diretso na sa Senado, doon na maglabanan. Actually, mas tama sana yung ganun. Last year, na sana yan. Diba? Malakas pa sana sila noon kasi ang Senate President noon si Cheese. Ang mga officials ng Senado noon sila Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Alan Peter Cayetano. Ngayon, wala. Hindi natuloy yung impeachment nung nakaraang taon. Problemado na sila. Ay, Diyos ko po, Lord Rudy. Sa mga bagong pasok dyan, guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Shoutout sa mga bagong kasama natin dyan. Alright, pasok. Akala nila hindi na matutuloy yung impeachment ngayon. Akala nila hindi na matutuloy. Ay wala, hindi. Alam nyo, ang nagsusulong ng impeachment na ito ngayon, hindi naman tutulad sa kanilang mga DDS. Alam nyo yung mga DDS, di ba sila Mike Defensor, Chavit Singson, Topacio, sabi nila noon, magpapile daw sila ng impeachment kay PBBM. Tantad daw, grabe daw ang mga ebidensya nila. Tapos nung bandang uli, hindi naman pala itutuloy. Mabuti pa yung Makabayan Black, tinuloy yung impeachment kay PBBM. Kaya lang, sufficient in form pero hindi sufficient in substance, kaya hindi nag-sustain. Ito sila, wala eh. Wala. O ngayon, anong mangyayari simulang April 14? Presentation ng evidence at mga testigo. Presentation. So, makikita na dyan ngayon, ang kita ni Sara Duterte, ang mga assets niya, yung mga ari-arian. Yan. Ganyan na yan. Diyan nahubaran si Corona noon. Nung nakita yung mga deposito sa bangko ni Corona, Chief Justice ka, tapos ilang milyon ng mga deposito mo, mayroon ka pang dollar accounts, may mga condo units kang mamahalin, wala na. Na-expose na nasira na si Corona. Yan din ang mangyari kay Sara. Iniiwasan nila yan. Iniiwasan nila. Desperado. Gusto nilang pigilan. Kaya ang hinihingi nila ngayon, TRO. Kaya lang, kabado, desperado. Mga kabunyog, wala eh. Ano sila dito? Hindi uubra itong kanilang mga ginagawang ito kasi sila naman yung may gusto nung una di ba? Nung una, ano ang sabi nila? Nung question nila yung impeachment nung nakaraang taon, ang sabi ng kampo ni Sara, lumapit sa Korte Suprema, sabi nila noon, hindi binigyan si VP Sara ng pagkakataong i-rebat yung mga testigo at ebidensya sa kanya kasi hindi daw nagkaroon ng hearing, hindi daw nagkaroon ng due process. Sinang-ayunan ng Korte Suprema. Sige, unconstitutional yun. Balik sa Kamara. Kung gusto ng Kamara na magsulong ng impeachment, simulan nila February 6. Mag-file uli sila. Sundin na nila yung proseso. In-outline, binalangkas ngayon, dinitalye ng Korte Suprema. Sinunod na yan ngayon. Sinunod na. Magkakaroon na nga ng presentation ng mga ebidensya at testigo sa April 14. Hindi yan trial. Hindi yan trial. Parang ang labas niyan, katulad nung ginawa kay Duterte sa ICC. Diba? Kay Duterte sa ICC, present na rin yung mga summary ng mga ebidensya at testigo. Diba? May mga pinakita na. Pero mabilisan lang. Mabilisan lang. Ganyan din dyan. Ngayon, pagkatapos ng presentation ng mga ebidensya at testigo na mabilisan, summary lang yan. Magde-decide kung may probable cause. Kung may probable cause, dadalhin na ngayon sa plenary, kukuha ng 1/3 na boto. Pag nakuha yung 1/3 na boto, dadalhin na ngayon sa Senado. Sa Senado na ngayon magkaka-trial na. Full-blown trial na yon. Ngayon, ang problema nila, lalabas ngayon dito sa hearing mula April 14, yung mga salin ni Sara, magkano yung assets niya, ano-anong mga ari-arian niya, ano-ano ang mga bangko niya. Yan na yun. Lalabas na yan. Ayaw nila. Si Madriaga, ididetalye ni Madriaga yung confidential funds. Ayaw din nila yan.
Ayaw nila. Kaya ang ginagawa nila ngayon, TRO. Kaya lang, sa tingin ko, hindi magagrant yung TRO na yan. Mahirap yan kasi sa part ng Korte Suprema, isasakripisyo mo yung imahin mo. Pag ginawa yan ng Korte Suprema, mawawalan ng tiwala ng taong bayan. Bakit makialam ang Korte Suprema? Dapat hinayaan na lang ang Kamara na gumulong yan. Pagkatapos niyan sa Senado. Ha? Saka, kung gagawin man yan ng Korte Suprema, dapat may makuha ang side ng Kamara. Bakit nyo ginagawa ito? Di ba? Okay. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog! So talagang desperado na sila, Sir Leonardo. Kasi alam na nilang lalabas na lahat ng ebidensya, lalo na pag nandiyan na si Madriaga. Diyos ko Lord. lahat na ng mga milagro. Ipagdarasal na nila, Diyos ko Lord. Naku po. Alright, mag-last topic tayo bago tayo mag-end, mga kabsat, kasi maaga tayong alis. Mag-last topic po tayo. Dito pa rin tayo kay attorney. Sige, feeling ko meron siya ditong mas maiksi